Samantala, lusot na sa naging pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture at Committee on Higher and Technical Education ang mga panukalang magpapangat sa kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Kabilang na dyan ang panukalang hahasa sa digital competency at digital teaching excellence ng mga guro. At para sa 13 sa tanghali, si Bien Manalo live. Yes, Bien. Zay, tinalakay nga sa naging pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture at Committee on Higher and Technical Education ang panukala na sa rekomendasyon na magpapalakas sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 bilang 10-year policy framework. There being no objections, the motion is carried on behalf of the Committee on Higher and Technical Education. On behalf of the Committee on Higher and Technical Education, same motion is approved. Aprobado na sa naging pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture at Committee on Higher and Technical Education ang panukalang batas na magpapatibay sa National Education and Workforce Development Plan 2026 to 2035 at magpapalakas din sa Second Congressional Commission on Education bilang 10-year policy framework. The proposed extension of EDCOM-2 for another 2 years is precisely to ensure that this plan does not remain aspirational but is translated into action. The next phase of EDCOM-2's work is about oversight, tracking implementation, monitoring outcomes, identifying gaps, and ensuring that commitments are made on paper are reflected in policy, budgets, and programs on the ground. Tinalakay din sa pagdinig ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan sa paglaban naman sa pagkabansot at malnutrisyon, maging ang importansya ng public-private partnership sa paghahatid ng dekalidad na edukasyon. Naghayag naman ng suporta ang Department of Education at Commission on Higher Education sa pagsasabatas ng naturang panukala na anila ay makatutulong sa paghahatid ng quality education. Matatanda ang formal ng tinanggap kamakailan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang EDCOM-2 na magsisilbing roadmap sa pagsasaayos at pagtugon sa mga suliranin na kinahaharap ng sektor ng edukasyon sa Pilipinas. Sa pamamagitan nito, tututukan din ang reforma sa curriculum ng senior high school na tutuon naman sa pagpapalakas ng critical skills at knowledge areas ng mga estudyante at tutugon sa kakulangan ng silid-aralan kung saan nakatakdang magpatayo ng mahigit 100,000 classroom ang DepEd sa pamamagitan niya ng public-private partnership. Isusulong din ito ang patuloy na pagbibigay ng kasanayan sa mga guro, alinsunod na rin sa Career Progression Law. Samantala, lusot na rin ang panukalang batas sa pag-hire ng 20,000 public school teachers ngayong taon. On behalf of members of Congress in the EDCOM-2, please extend our thank you to the private sector that you have spoken to. We know that the private sector has been helping out government, pero now it's the time for government to do the work and not only for the private sector. With government taking the lead and with the funds being there, the changes, the reforms will be sustainable. Lusot na rin ang panukala sa pagbuo naman ng Training and Certification Program on Technology, Enhanced and Project-Based Learning para sa mga guro sa pampublikong eskwelahan sa Pilipinas. Layo nito na isulong ang digital competency and digital teaching excellence ng mga guro at magbigay ng career advancement sa kanila. This seeks to institutionalize a structured program to capacitate teachers, as I said, to use technology in teaching by having 3 tiers, the basic, intermediate, and advanced. So that way we can keep pace, keep abreast of technology, and they can teach more effectively. Pasado na rin sa komite ang mga panukala na kumikilala naman sa husay at galing ng mga estudyanteng nagbigay ng karangalan sa bansa internationally. Zay, nakatakda ng mga pag-usapan ng komite ang panukala sa rekomendasyon naman na nagsusulong sa paglaban sa pagkabansot at malnutrisyon sa mga estudyante na nasa K-12 curriculum. Zaya.
Yes, Bien, nabanggit mo na kasama sa EDCOM 2 yung paglaban sa pagkabansot at malnutrisyon sa mga estudyante. Ano ang rekomendasyon mo o ano ang rekomendasyon ng Kongreso kaugnay dito? Zay, kaugnay niyan ay iminumungkahi ng komite na mag-hire ng nutritionist sa mga eskwelahan na silang tututok sa kalusugan ng mga estudyante at kaugnay niyan iminungkahi din nila ang pag-hire naman ng psychologist sa mga eskwelahan na tututok naman sa mental na kalusugan ng ating mga mag-aaral. Zaya.